Praise God at mayroon tayong visitor, si Jingjin Ambol, taga Solidin LGB, yan po sa kabilang village. Salamat po sa Panginoon na dinaka siya. Praise God, puri ng Panginoon. Mayroon mong prayer request, ating po mag-praise sa Panginoon, ang prayer request. Kung wala na po, tayo po ay nalangin po sa Panginoon. Praise God, hallelujah. Ating pong paksa ngayon ay fear. Tayo po ay manalangin sa Panginoon, mapagpalang amat, makapangyarihan sa lahat. Lord, bendisyon na niyo po, Panginoon, ang bisita, Panginoon, Lord. Ngayon, si Jingjin Ambol po, Panginoon, Lord. Oh God, siya po ay magdadyan sa kabilang village po, Panginoon. Sa Solidin, Panginoon, Lord, we pray with the power of the Holy Spirit, Panginoon, Lord. Well, Panginoon, here by the power of the Holy Ghost po, Panginoon, that she will be, Panginoon, satisfied, Panginoon, upon your name, upon your words po, Panginoon. Hallelujah. We worship you in spirit and truth. Lord, salamat po sa magandang panahon. Salamat po, Panginoon, Lord, sa beautiful atmosphere, the beautiful weather, Panginoon, sa kind of glory, dwell upon this place. Naman sa kabalaglangan po amin pong pinapali ang sinasaway in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ. O God, hallelujah, wala pa pinundito, dapat sila po, Panginoon, Lord. Salamat po sa galingan, himala po, Panginoon, Lord. Get everyone to the Holy Ghost, satisfy our soul in Jesus' name. O God, purihin na yung pangalan, Panginoon, wala din yung pangalan. Ang karangalan sila mga in Jesus' name, in Jesus' name. Purihin ang Panginoon sa ating in Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, amen, amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang Panginoon, tayo po makapura. Purihin ang Panginoon, praise God. At dahil, sabi nila may bakit, pero sa Panginoon, binigyan tayo ng magandang panahon po sa ating pong kalagayan. Dahil kapag sobrang init ay tayo pinapawisan. Salamat po sa Panginoon. Ang ating pong paksa ngayon ay fear. Pagkatakot. Kung sabi po sa ating pong teksto sa Matthew chapter 10 verse 28, fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both and body, both soul and body in hell. Atin pong huwag natin katakutan ang pumapatay sa ating katawan, batakwat hindi kayang pumatay sa ating kaluluwa. Subalit, ating pong katakutan ang kayang kumakay o magsira sa katawan at kaluluwa sa impyerno. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakapatay ng kaluluwa. Salit, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang kumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Lord, pagpalain mo, pagkabasa niyo mo salita in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Praise God po rin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang fear, yan po ang nagiging suliranin po ng isang katauhan. Dahil sa takot. Ang ba, dahil sa takot, ayaw po lumabas, baka mabasa, o baka magkasakit. Dahil masama ang panahon. Ang sabi sa malalang kasulatan, na pangako ng Panginoon, huwag natin katakutan ang kumakain ng katawan. Subalit hindi naman kaya magpuksa o papatay sa iyong kaluluwa at katawan sa impyerno. Ang katawan ay babalik lamang sa alabigyan. Ang sabi ko sa Genesis chapter 2, verse 7, ang tao ay galing sa labok. God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. Nagiging soul living o buhay na kaluluwa dahil po hiningan tayo ng Diyos sa kanyang hininga. So ang ating pong life, ang ating pong hininga ay
bigay ng Diyos, kaloob ng Diyos sa ating buhay. Ang ating katakutan dapat ang Diyos, hindi po ang tao, hindi po ang diablo. Ang problema sa tao, dahil kapag natatakot, mayroon pong dahilan, natural. Dahil sa natural na pagkatao, ang tao ay natatakot. Ang sabi nga sa Greek word ng fear ay phobia, meaning to fly, to flee, be afraid, to seize with alarm by strange sight or appearances, struck with amazement, be afraid, to do something, to reverence, to venerate, to treat with deference or reverential obedience. So mayroon pong dalawang kahulugan ng fear. Ang kahulugan ng fear, lilipad, lalayo, matakot, dahil mayroon pong pakangkang, may alam sa iyo, at mayroon pong nakikita kang hindi karaniwan sa pangyayari o papalo sa iyo na katakataka o dahil matatakot ka dahil mayroong nangyayari sa iyo. Ngunit ang isang kabilang bahagi naman ng pagkatakot kailangan natin ay magkaroon ng paggalang, pagsamba, ikitungo sa paggalang dahil ang paggalang yan po ay pagsunod. So, ang pagkatakot sa kabilang ibayo ay mayroon pong kailangan pagsunod. Yan ang tinutukoy po sa Diyos. Kailangan natin ang takot dahil kapag mayroon tayong takot sa Diyos, mayroon tayong pag-aalang sa Diyos, kapag mayroon tayong pag-aalang sa Diyos, tayo ay susunod sa Kanya. Amen ba? Praise God! Kapag wala kang takot sa Diyos, wala kang galang sa Diyos, wala kang respeto sa Diyos, wala kang pagsunod po sa Diyos. Dahil mayroon tayo takot tayo sa Diyos na narito po tayo upang sambahin natin siya. Amen? Purihin natin siya. Huwag ka matakot sa ulan! Huwag ka matakot sa mga bantayan kaaway! Katakutan mo ang Diyos dahil siyang may akda ng iyong buhay. Amen? Okay, so, mayroong dalawang bahagi po ng takot. Two kinds of fear. Number one is, this kind of fear is involved respect, honor, and reverence. Yan ang una, mayroon kang takot sa Diyos, yan ang mayroon kang respeto, mayroon kang paggalang, at mayroon kang parangal. Kaya kapag mayroon kang parangal sa Diyos, respeto sa Diyos, pag-aral sa Diyos, pag-aral sa Diyos, kailangan mo ang kabanalan. Kailangan natin ang holiness. Kung hindi tayo mamuhay ng kabanalan, hindi natin nakita ang Diyos. Sabi ko sa Hebrews chapter 12, verse 14. Kaya kailangan natin ang holiness. The first Peter chapter 1, verse 13, verse 16. Be ye holy, for I am holy, that is written. So ang isang bahagi ng pagkatakot na involved po, nakasama na mayroon kang respeto, paggalang, o pagparangal sa Diyos, kaya kailangan mo ang kabanalan. And then, pangalawa, kapag mayroon kang takot sa Diyos, kailangan mo pagsumikapan ng iyong kaligtasan. Work out your own salvation. In Philippians chapter 2, verse 12, work out your own salvation with fear and trembling. Pagsumikapan mo ang iyong kaligtasan na mayroong takot at panginig. Ayan po sa Philippians chapter 2, verse 12. So, ang pagkatakot sa Diyos ay kailangan mo ang kaligtasan mula sa Diyos. At kapag lumapit ka sa Diyos, tutulungan ka ng Diyos. Ang sabi niya sa verse 13, is God work in you to do His own good pleasure. Ang Diyos ang tutulong sa inyo sa kanila kabutihan, sa kanyang kagandang loob, sa kanyang kagandang loob. Hindi natin kaya magawa ang kabutihan, kagandang loob kung hindi tayo lumapit sa Diyos. We need to step forward. Kaya kailangan natin lumapit sa Diyos. Amen? Amen. Kapag lumapit sa Diyos, there is no argument. Sabi sa verse 14, Philippians chapter 2, verse 14, do all things without murmuring and disputing. So, kapag mayroong
takot sa Diyos, pag-espiritu, pag-alam, pag-paranas sa Diyos, sa ating Diyos, wala ka na ipagre-reklamo kundi magpasalamat lang sa Diyos. Hallelujah! Give thanks to the Lord for His good all the time. So, verse Thessalonians chapter 5, verse 18. And then, kapag mayroong pag-alam ka sa Diyos, we need to obey His word. We need to have an evangelism. Amen? Our goal is to reach out 300,000 souls this year sa ating pong fellowship. Kailangan natin mag-evangelize. At sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 19, chapter 28, verse 19, 20, at 18, 19, 20, Matthew chapter 28, verse 18, 19, and 20. All power is given to me in heaven and earth. Nasa kanyang kapangyarihan na sa langit at sa lupa. At sabi niya, sa atin goy and preach the gospel. Kailangan ituro natin ang Ebanghelyo. And baptized them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Bautismahan sila sa pangalan ni Jesus Christ. The name, hindi na name, so the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. For what purpose? For the forgiveness of all sin. Kaya na, I'm teaching them also all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the world. If we have faith in God, and actually we need to obey the word of God. We need to preach the gospel. We need to, hallelujah, spread the gospel. Sabi sa Mark chapter 16, verse 15 to 18, go into the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned. Pangaral natin ibanghelyo sa buong nila, ang sumampalataya ay mabautismuhan at hindi sumampalataya maparusahan. At ang mga tanda ito ay susunod sa akin. This sign shall follow him that believe in my name. They shall cast out devils. They shall speak in new tongues. They shall take up serpent. If they drink deadly thing, it shall not hurt them. And they shall lay hands on the sick, and they shall recover. It is the promise of God. We need to exercise the power of God. If there is sickness in your family, meron sakit karamdaman, we need to exercise the power that God given to us. Pray for them in the name of Jesus Christ, and God will perform signs and wonders in our life. Amen. Kailangan lang natin exercise by faith. Hallelujah! Ang Panginoon ang gagawa. There is power in your hands. There is power in the words. There is power in the name of Jesus. Amen? Sa kabilang uri ng pagkatakot, the kind of fear is the spirit of fear is forbidden. Ito ang pinagbabawal na huwag tayong matakot. Dahil ang isang ulit pagkatakot ito, it is a spirit of fear. Ang spirito ng pagkatakot, it is the works of the demons. Demonyo po na papasok sa tao. Kapag matakot ka, yan ang paraan na papasok ang demonyo sa buhay mo, sa isip mo, sa puso mo. Kapag magkaroon ka ng takot, tinatawag ng yan, spirit po ng demonyo. Dahil magkaroon ka ng natakot ka, naging alam mas sa iyo, o kaya baka masaktan ka, baka mamatay ka, baka magkasakit ka. The spirit of sickness, the spirit of death, darating po kapag mayroon kang spirit of fear na mapasok sa iyo, ibang klaseng espiritu na yun, yung ang takot. Kaya nga sinasabi niya, huwag mong katakutan ang pumapatay sa iyong katawan. Kundi katakutan mo ang pumapatay kung sisira sa iyong kaluluwa, katawan sa impyerno. Kaya huwag kang matakot sa ibang bagay sa mundo. Ito katakutan mo ang Diyos. Amen ba po rin ang ating Panginoon? Amen? Kapag magkaroon ka ng takot, ang ulit pagkatakot nito, maging alarma sa iyo, diyan na dahilan ng tao, natakot, magkaroon siya ng pagnanakaw, pagpapatay. Yan ang gawa sa Satanas. Dahil sa natakot, nawala sa kumakain, dahil natakot siya, dahil wala siya pangbayad, kaya na siya ay magnakaw, magsinungaling, at maging makasarili. Kaya ang pagkatakot pa ng spirit of fear, nandiyan po at maging makasarili ka,
magsisimbahan ka na at magnakaw ka. Hello? Kaya kailangan natin, huwag natin papapasukin ang spirit of fear. It is the demons. Demonyo po yun. Kaya, bakit? Ang spirit of fear, magkaroon ka ng perplexity, matataranta ka, magkaroon ka ng nervyos. Kaya ang spirit of natataranta, nag-alala ka, magkaroon ka ng nervyos, yan ang spirit of fear na kapag i-entertain yung spirit of fear na magkaroon ka ng nervyos, malatahan ka, makakot ka, mangamba ka. Yan ang papasok ng spirit ng demonyo. Kapag papasok ng spirit ng demonyo, yan po sinasabi nga magkaroon ng suicide. Marami po ang tao nag-suicide, nagpakamatay. Dahil sa spirit of fear. Si King Saul sa 1 Samuel chapter 16 verse 14 ay umalis ang Espiritu ng Panginoon sa anak kanya, pumalit ang Espiritu ng masama. Amen. Kaya, kapag umalis ang Espiritu ng Panginoon Diyos sa iyo, papalitan ang Espiritu ng masama. Kaya dito ang Espiritu ng Diyos, hindi umalis. Kasi meron doktrina na kapag tinanggap ang Espiritu ng Diyos, hindi umalis. Hindi ka po yan. Ang Espiritu ng Diyos ay umalis. Kapag hindi ka sumusunod sa ulit na kayo, hindi ka matakot sa Diyos, hindi ka bumalik sa Diyos, hindi ka sumunod sa Diyos, God will depart. Aalis yan. Kaya sinabi sa Genesis chapter 6 verse 3, the Spirit of God will not strive unto man because he is flesh and his days is 120 years. So dahil kapag pinapahiraw natin ang ating laman na pagkatakot, at ang buhay ng tao umabot na lang ng 120 years. At hindi na nga, bumaba pa nga ng 120 years, ang buhay ng tao umaabot na lang ng 70 o 80. Sabi sa Psalms chapter 90 verse 10. The lifespan of the people is 70, their strength up to 80. But there is suffering, perplexity, at yan po kapag nangamba. At makatog lang yan kapag nagkawang mga. Pero, kailangan natin ilapit sa Panginoon. Kailangan natin mayroong takot sa Diyos. Hallelujah! Hindi po ang pagkatakot sa demonyo, hindi ang pagkatakot dito sa kasamaan sa mundo ito, kundi tayo matakot sa Diyos. Huwag ka magpakamatay, huwag ka magtataranta, huwag ka magnerbiyos, huwag ka mag-alala. Hallelujah! Unahin mo ang Diyos sa first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nabi sa Matthew chapter 6 verse 53. Kaya, ang taong may takot sa kanyang sarili, yan ang demonyo. Na nagiging sinungaling siya, pumapatay na siya, magnanakaw na siya. Yan di ba sabi si John sa 10 verse 10, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. But Jesus Christ come that we might have life more abundantly. Magkaroon naman tayo ng buhay, magkaroon naman tayo ng ginhawahan, if Christ is in our life, in your life. Kung si Kristo ay nasa ating buhay, sa iyong buhay, magkaroon lamang kapag tanggapin natin si Christ. Because He is life. He is the way, the truth, and the life. Amen. John chapter 14 verse 6. Puhin natin ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! So, ang taong nila kapag siya ay pumapatay, naging sinungaling, naging makasarili, spirit of fear yan. Hindi nga siya tutulong, dahil takot siya, hindi siya na magbibigay, dahil kulang pa nga sa kanya. Kapag ang taong ganyan, mayroong spirit of fear. He is bound by the demons. He is influenced by the demons. Kapag ganyan din na kailangan makalaya, marami pong mga tao na sumasambabag, they have a spirit of fear na they are influenced by the demons. Kailangan natin mapamalaya po tayo. Mapamalaya ka lamang kapag hanggang ang Espiritu ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Amen. Hallelujah. And hallelujah. Praise God. Amen and amen. Sa 1 Corinthians chapter 5 verse, praise God. Hallelujah.
Okay? So, ang acronym ng fear, there's two meaning. Forget everything and run. Kalimutan mo ang mga bagay at tatakbo ka na lang. O sa ibang bahagi naman, fear means face everything and rise. Harapin mo ang mga bagay at bumangon ka. Huwag kang tatakbo dahil ang Diyos ay kasama mo. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. It is your choice. It is our choice. Nasa atin po ang pagpipili o pag-aksyon. Kailangan natin po, hallelujah, matakot sa Diyos o kaya matakot sa Diablo. Dahil ang Diablo ay talpalunan. Amen? Kaya sinabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment, and every secret things, whether it be good or whether it be evil. Yan ang dapat natin katakutan. Ang conclusion, ang katapusan sa lahat ng mga bagay ay katakutan mo ang Diyos. O ipangilinan mo ang mga utos niya. Sundin mo ang kanyang utos dahil yan ang alituntunin na dapat sundin ng mga tao dahil ang Diyos ay magbigay ng paghukom sa bawat gawa ng tao, natago man at hindi natago, nalantad sa lahat ng Panginoon. At ito may mabuti pero masama ay ayang sa ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Siya ating katakunan. I-rescue natin siya. Parangalan natin siya. Igalang natin siya. Sundin natin ang Panginoon. Sabayin natin ang ating Panginoon. And God will sustain us. Amen? Amen? So, in Proverbs chapter 9 verse 10, sabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the holy is understanding. So kapag mayroon tayo takot sa Panginoon, nagsisimula ang karunungan at kaalaman at magkaroon ka ng kabanalan at pag-unawa. Bakit wala kang unawa? Bakit wala kang kabanalan? Dahil wala kang takot sa Diyos. So kailangan natin ang takot sa Diyos. Huwag kang matakot sa Diablo. Huwag kang matakot sa pumapuksa sa iyong katawan. Katakutan mo ang Diyos na siya ang kaya magsira ng lahat ng iyong pagkatao. Amen? At ang sabi sa Proverbs chapter 10 verse 27, the fear of the Lord prolongeth the days. Ang pagkatakot sa Diyos ay ang haba ang iyong buhay. But the years of the wicked shall be shortened. So, ang masama ay kasi ang kanyang buhay. Kaya kapag natakot ka sa mundong ito, kasamaan sa mundong ito, natataranta, nilibus ka, sa halip na habang yung buhay, namamatay ka tuloy. So, kailangan mo ang pagkatakot sa Diyos. Amen? Yan ang alituntunin ng ating Panginoon. In Proverbs chapter 14 verse 27, the fear of the Lord is a fountain of life. Purihin natin ang Panginoon. Ang pagkatakot sa Diyos ay bukal ng buhay. If you want to have a fountain of life, kailangan natin ang takot sa Diyos. Amen. And to have in fear the Lord, to depart from the snares of death. Ibig sabihin kapag may takot ka sa Diyos, lalayo sa iyo ang bitag ng kamatayan. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Kailangan natin ang takot sa Diyos upang sundin natin siya. So, in Proverbs chapter 16 verse 6, by mercy and through iniquity is purged. So, kapag may awa ang Diyos, kapag may kalukuhanan na sa akin, ang kasamaan ay nadadalisay, nalilinis. Dahil by the fear of the Lord, men depart
from evil. So, nalilinis ka, nadadalisay ka, napapurge ka, dahil may takot sa Diyos, lumalayo ka sa kasamaan, lumalayo ka sa kasalanan, kung ano mang bagay ng suklam-suklam, nilalayuan mo because you have faith in the Lord. Amen. Hallelujah. May takot ka sa Diyos, mayroon ka respect sa Diyos, may magalang ka sa Diyos. Amen. Kaya kapag ang ating mga anak, kapag walang takot sa iyo, nagiging pala subas. Wala na siyang respeto. Ganun rin sa ating Ama na sa langit. Amen. Kaya kailangan natin ma-revive, ma-restore. Mabuhay po tayo, mabalik sa Diyos. At ang sabi po sa Proverbs 29 verse 25, the fear of man bringeth a sneer. Kapag natakot ka sa tao, magdala sa iyo ng patibong. Dahil natakot ka sa kanya. But whoso puteth his trust in the Lord shall be saved. Bakit po si Saul? Bakit si Saul? King Saul ay hindi niya sinunod ang Panginoon. Dahil natakot siya sa mga tao niya. Dahil sabi ng mga tao niya, mahal na hari, huwag natin patayin ang hari. Huwag natin patayin itong mga magagandang mga hari, mga tumadali natin sa harian para mag-alin natin sa Panginoon. Dahil natakot siya, dahil sumunod siya sa busis ng tao, dinala niya ang hari at sabi ng dapat ito lipunin sa lahat. Why? Dahil natakot siya sa tao. Kapag natakot po tayo sa tao, bakit natakot ka sa mundo nito, diyan papasok ang sneer of death. Kaya, kailangan natin ang katakutan ng Diyos. Kapag tayo may takot sa Diyos, ilalayo tayo sa kasamaan at magiging safety tayo. Ang safety ay sa Diyos lamang at katiwasayan, ang kaligtasan, ang hallelujah, ang kasiguruhan sa Diyos lamang matagpuan. Amen. Kaya tayo magkaroon ng takot sa Kanya. Amen. Gawin natin ang ating Panginoon. So, ang nangyari kay Saul, dahil hindi siya sinunod, nagsabi nga ni Prophet Samuel, bakit may narinig ako ng mga ingay ng hayop? Sabi niya, hindi ba sinabi ng Panginoon, lipunin natin yan? Hindi, iaalin natin sa Panginoon. Anong sabi ni Samuel sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mabuti kaysa kain. So, kapag sinunod natin ang Panginoon, mas mabuti kaysa mga handog mo. Kailangan mo sundin ang Panginoon. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya ba, ang pagkatapos sa tao, kaya nasabi, hindi mo sunod, rebellion is a sin of witchcraft and stubbornness is a sin of iniquity and idolatry. Sa 1 Samuel chapter 15 verse 23. So, ang pagka-rebelde ay kasalanan ng pagkulang. Ang pagiging matigas ng ulo ay kasalanan ng kasamaan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya kailangan natin po ma-revive at ma-restore ang takot natin sa Diyos. And Isaiah chapter 41 verse 10, fear thou not, for I am with thee. Huwag kang matakot dahil ako'y sa iyo. Be not dismay, huwag kang mangamba. Huwag kang mag-alala. For I am thy Lord. For I am thy God. I will strengthen thee. Ako ang Diyos mo at pamalakasin kita. Yea, I will help thee. Tutulungan kita. Yea, I will uphold thee. Ikaw ay angat at the right hand in my righteousness. Kapag may takot sa Diyos, iangat ng Panginoon, alalayan ko ng Panginoon sa kanyang kanang, hallelujah, katuwiran. At iangat ng Panginoon. Amen. Kaya mayroong awit ng footprints in the sun. Ang sabi niya noon, kung saan ako na dalulumbay, bakit ay mayroon na lang dalawang paa? Ang sabi ng Panginoon, ang paa na yan ay aking paa, hindi na paa niya, dahil ang iyong sarili ay pinakalat
Ibig sabihin sa kalungkutan, kalumbayan ng alala sa buhay kapag may takot ka sa Diyos. Hallelujah, may respeto sa Diyos, may pag-alala ka sa Diyos, alalayan ka ng Panginoon, iangat ka ng ating mind, will rise up, gahalin tayo ka ng Panginoon, ititig ka ng Panginoon, hallelujah, patibayin tayo ng Panginoon, dahil He is there, hallelujah, to strengthen our faith. Nandiyan siya upang palakasin ang ating pananampalataya. So, ang sabi sa Romans 3 verse 18, there is no fear of God before their eyes. Wala nang takot sa Diyos bago sa harapan niya, sa kanyang mga mata. Bakit wala nang takot sila? Because of sin. Yan po sa chapter 3, ang post na wala nang takot sa Diyos dahil sa kasalanan. Kaya sinabi sa Romans chapter 3 verse 10, as is written, there is none righteous na natuwa. Nasusulat, wala nang kuwit, wala nang isa. Therefore, have sinned and come short of the Lord and by verse 23. Ang lahat ay nagkasala, hindi makaabot sa lulatin ng Panginoon. Kaya wala nang takot. Kapag may kasalanan ang tao, wala nang takot sa Diyos, nang takot sa Diablo. Ang ibig sabihin ng sin, na acronym ng sin is Satan in nature. Kaya, kailangan natin, hallelujah, ang Diyos sa ating buhay. Pagalang sa Kanya. Praise God. So, in Romans chapter 14 verse 8, for whither we live unto the Lord. Or whither we die unto the Lord. Whither we live, therefore, or die, we are the Lord's. For this end Christ both died and rose and revived, that He might be Lord both of the dead and the living. Mamatay ka man, mabubuhay kung sa Panginoon ka, bubuhayin ka ng Panginoon. God will revive us. The Lord will revive us. Buhay ka ng ating Panginoon. For He is the Lord of all. He is the Lord, hallelujah, of the living. He is the Lord, hallelujah, of the dead. Hindi siya Diyos ng kamatayan, kundi siya Diyos ng buhay dahil binuhay niya ng tayo mula sa kamatayan. Amen. Praise God. Kaya ang mamatay, bubuhay ng Panginoon. Kaya ang tao na wala sa Diyos, patay sa Panginoon. Kaya ganun lang sinabi ng Panginoon, let the dead bury their dead. Kaya ang mga patay maglibing sa kanilang mga patay. Amen. Hallelujah, hallelujah. So, kailangan natin, praise God, ang pagkatakot sa Panginoon. Dahil sinabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and a sound of mind. Bear in our mind. Ang sabi niya, babalikan natin kanina sa klaseng forbidden, for God hath not given us the spirit of fear. The spirit of fear, it is the demons. Kaya may kapag espiritu ng mga pagkatak, mangamba ka na mataranta ka na nervous ka. Kailangan mo ang kapangyarihan, kailangan mo ang ibig. Dahil kapag may kapangyarihan ka ng Diyos, may pagmamahal ka. Kapag may pagmamahal ka, mayroon kang mabuting pag-iisip. Marapayapa ka. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag natin mamapasukin ang spirit of fear. It is against the will of God. Kailangan natin po, hallelujah, hallelujah, ang takot sa Diyos, hindi ang takot sa demonyo. Kailangan natin po, hallelujah, dahil yan po ang solusyon. Kapag tayo natakot, yan ang paraan na papasok ng demonyo. Kaya ang takot, ang espiritu ng takot. In Hebrews chapter 2 verse 14, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, He also himself likewise took part of the same, that through death He might destroy him that had the power of death, that is the devil, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. So pinalaya na tayo ng Panginoon sa pagkatakot ng kamatayan. At habang buhay ka ng takot, nagiging
magiging alipin ka sa pagkatakot ng kamatayan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, pinalaya niya na, He destroyed the power of death, which is the devil. Kaya ang diablo, siya may kapangyarihan ng kamatayan. Sinila na ng Panginoon dahil siya ang pagkabuhay na maguli. He is the resurrection and the life. Amen. Hallelujah. Sa Kanya ka lang matakot. Sa Kanya ka lang matakot. Hindi sabihin susunod. Mag-iwala. Hallelujah. Umaasa sa Kanya. Salamba sa Kanya. Susunod sa Kanya. Panangalan siya. Amen. Ang ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So, kapag nandiyan ang spirit of fear sa iyo, yan ang demonyo. Kailangan natin halalang fear of God, not the spirit of fear. There's a difference between the fear of God and spirit of fear. So, kailangan natin po, hallelujah, parang fear of God, pagkatakot sa Diyos. At sinabi po, sa Hebrews chapter 13 verse 5, let your conversation be without covetousness. Ang ating mga pangungusap ay walang kasakiman. And then, and be content with such things as you have. Matutong tayo sa mga bagay na ating pong natanggap. As he said, for He hath said, at sinabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi kita pababayaan o hindi kita iiwanan. Amen? Sa verse 6, sabi niya, for that we may boldly say, para tayo mga pagsasabing, lakas ng loob sa Panginoon, na sa nagsabi, the Lord is my helper. Ang Panginoon ang aking katulong. And I will not fear what man shall do unto me. Hindi ako matakot anong gagawin ng tao sa akin, anong gagawin ng demonyo, dahil hallelujah, hallelujah, ang Panginoon ang aking katulong. Amen. Huwag kang matakot sa tao, matakot ka sa Diyos. Amen. Kaya kapag nagiging sakit ka, may spirit of fear. Kapag hindi ka marunong mabigay ng spirit of fear, kapag hindi ka marunong tumulong, yung spirit of fear, natakot ka sa tao. Nangyayabuse ka sa yung bulong ng diablo. Kaya nga, ang po yung Panginoon, matuto tayong masiyaan sa anong bagay na nakalong sa atin natin. We must be contented what God has given us. Kaya sabi mo sa 1 Timothy chapter 6 verse 6, godliness and contentment is a great gain. Ang kamanalan na may kasiyahan ay malaking kapahalagan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pagkaroon ka lamang ng godliness and contentment, if there is fear of God, may takot ka sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nananahan sa atin. Hallelujah. Hallelujah. So, at sinabi sa 1 John chapter 4 verse 4, be in our mind, ye are of God, tayo ay sa Diyos, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Dakila ang nasa atin kaysa mundo. Alalahanin natin, kapag tayo ay inatakot ng demonyo ng tao, sabihin natin sa Panginoon, hallelujah, said, at sabi ng Panginoon, greater is He that is in you, and He that is in the world. Dakila ang nasa atin. Dahil ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay may-ari sa buhay mo, ang Diyos ay may-ari sa lahat ng mga bagay. Huwag tayo matakot sa kanila, matakot tayo sa Diyos. Amen. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At sabi po sa 1 John chapter 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath tormented, he that feareth is not made perfect in love. At tinutukoy, wala kang espiritu ng pagkatakot sa mundong ito, dahil sakdal ang iyong pag-ibig. Kapag sakdal ang iyong pag-ibig, ay lumalayas ang espiritu ng pagkatakot, pangamba. Dahil ang espiritu ng pangamba ay natutorment na. Napaparusahan na yan. Dahil ang espiritu ng pagkatakot ay nawawala na dahil sakdal ang
ang iyong pag-ibig. Kapag hindi sakdal ang iyong pag-ibig, yan ang espiritu ng pagkatakot papasok sa iyo. Yan ang espiritu ng pag-alala, pag-nervous, pag-alala. Kaya, we must develop the spirit, hallelujah, God give us spirit of love, spirit of mercy, spirit of joy, the spirit of meekness and gentleness, hope and charity. Yan, 9 fruits of the spirit, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. But kapag pumasok yung spirit of fear, it is the demons. Magkaroon ng pagnanakaw, pagpatay, pag-alala, magkaroon ng selfishness. Yan ang work of the flesh. Kaya, maging sakdal ang pagmamahal. So, para mapuspos tayo ng pagkatakot sa Diyos, kailangan natin ang perfect love. For God is love. Sabi sa 1 John 4 verse 8, He that loveth not, nor can God, for God is love. Ang hindi ka mamahal ay hindi sa Diyos, dahil ang Diyos ay pamahal. 1 John 4 verse 8. So, gusto mo ng Panginoon na maunawaan natin. Hallelujah. Maging sakdal ang pagmamahal natin sa Diyos. Kung pagmahal mo ang Diyos, huwag ka mag-alala, hindi ka nang lamba, nandyan ka pa rin sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mas sinasabi, it is better to be absent and home in the world but present in the Lord. Mabuti pa-absent ka, wala ka sa tahanan, wala ka sa trabaho, present ka sa Panginoon. Absent ka sa Panginoon, doon sa trabaho mo, doon sa tahanan mo. Yan, dahil natakot ka sa tao sa mundo. Kapag natakot ka sa Diyos, hindi ba na wala ka sa tahanan, wala ka sa trabaho, present naman ang buhay mo sa ating Panginoon. Amen po rin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Yan ang gusto ko ng Panginoon na maalaala natin sa ating buhay. Praise God, na-develop sa ating buhay ang sakdal na pag-ibig. Kapag nasakdal ang ating pag-ibig, mananaan ang Diyos sa atin. Ano sinabi sa sa Ephesians chapter 3, verse 17, 18, 19, and 20, that Christ may dwell in your heart to be rooted and grounded in love. Na ang Panginoon, Diyos, si Kristo Jesus ay nasa ating puso na tayo ay magiging ugat, tumibay sa pagmamahal ng Diyos. That we be able to comprehend what is the deep, the length, the wide, and the height. Ang haba, anong lalim, anong luwag, ano man ang hallelujah, taas. Kaya nga, kapag nalaman ang buwan, ang taas ang pagmamahal sa kanya, ganun kalalim, anong kalawak man. At sabi niya sa verse 19, that we might be filled all the fullness of God if we know the love of Christ. At kapag mapupuno tayo, you can ask the Lord. Ask what you think. Hallelujah. According to the power that working in us. Humingi ka ang isip mo. Ibig sabihin, nandidepende sa bawat sa atin kung anong uring pagkatakot ng Diyos sa iyo. Kung anong takot mo sa Diyos, anong sukat mo. Ang pagkatakot sa Diyos. Kaya, kung minsan tayo, hindi nagpapalitan ng Diyos sa pera, sa gamit, sa pag-alala. Hindi ka lang pinati, ayaw mo na magsimba. Hindi ka lang pinautang, ayaw mo na magsimba. Hindi ka lang pinabigyan mo sa ba. Ang babaw mo ang pagmamahal mo sa Diyos. Ang babaw. Kailangan ka lang may takot ka sa Diyos. Ang lalim ang pagmamahal mo sa Diyos. May mag-alala ka, may pagkasunod ka sa Diyos. Hallelujah. Hindi ka nag-alala. Hindi ka nakamba. Nalagdag ka lang, ayaw mo na magsimba. Nasakit ang ulo kayo sa mga. You are in the influence of the devil. Kaya kailangan madibilog natin yan sa ating buhay. Hallelujah. Hallelujah. Madibilog natin sa ating buhay ang pagkatakot sa Diyos. Dahil ang pagkatakot sa Diyos, dyan nakikita po ang ating faithfulness. Ang ating katapatan sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, may takot ba talaga ako sa Diyos? O takot sa mundo? What kind of
fear in your life? Ask yourself. Saan ka natatakot? Natakot ka sa Diyos o natakot ka sa tao? Tingnan ko kayo pa tayo lahat. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. 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 Kaya sinabi sa Hebrews 13 verse 31, it is a perfect things to fall into the hands of the living God. Malapit tayo sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos. Hallelujah. Nakakatakot, ilabot kapag malaglag ka sa kamay ng Panginoon. Susuriin mo yung sarili sa nakakatakot. Anong uring pagkatakot na sa buhay mo sa isip mo? Natakot sa tao, natakot sa mundo, natakot sa diablo, o natakot ka sa Diyos. Kapag natakot ka sa Diyos, narito ka ngayon. Kapag natakot ka sa Diyos, susunod ka sa Kanya. At sabihin sa Kanya, Lord, here I am. Hallelujah, build my life. Hallelujah. Hallelujah, I want to live a holy life. Praise God. I must work out my own salvation with fear and trembling. I will evangelize the world because of my love to you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Pagmamahal mo sa Diyos, Christ may evangelize, hallelujah, kanyang kasabayan, ang sangkatauhan. Dahil, hallelujah, may pag-alam ka sa Diyos, pagsunod ka sa Diyos. Amen, sinunod natin ang kalooban ng Diyos, hindi ang ating kalooban. Amen. Hallelujah, dapilang Diyos, mapagpalang naman. Ang bagyo nito, isang paalaala. Ang ulan, isang bibisyon ng aming Panginoon. Ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang Diyos ng buhay. Ikaw ang bibisyon sa aming buhay. Alisin mo ang spirit of fear. Kailangan namin ang fear of God. Fear the Lord. Hallelujah, hallelujah. Naman pag-alam sa iyo po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hindi ko magbigay ng espiritu ng pagkatapos, ng espiritu ng kapangyarihan, ng pagmamahal ko, Panginoon. Hallelujah. Hayasaki, hayasaki. Hallelujah, hallelujah. Dinilong, hallelujah. Lumay dinilong sa ating buhay, hallelujah. Ang pagmamahal mula sa Diyos. Kapag may pagmamahal ka mula sa Diyos, maging perfect ang pagmamahal mo. It is casting the spirit of fear, maalis ng demonyo. Hindi ka mamapalaya sa demonyo kung hindi na-develop ang pagmamahal mo sa Diyos. Kung mayroon kang pagmamahal sa Diyos, mayroon kang takot sa Diyos. Ask yourself, mayroon ka bang takot sa Diyos? O kung mayroon kang pagmamahal sa Diyos? Kaya sabi sa Revelation 3 verse 5, I have something against thee. Mayroon akong bagay na laban sa iyo. You live your first love. Iniwanan mo ang una mong pagmamahal sa akin. Hallelujah. Revelation 3 verse 5. Hallelujah. Repent, sabi ng Panginoon, pagsisihan mo. Or else I will get the light of the candle upon you. Except you will repent. Alisin, Panginoon, ang ilaw ng iyong kandila mo. Ang kandila sa buhay mo. Ang liwanag sa buhay mo. Ang buhay. Ibig sabihin, ang buhay nito ay galing sa Diyos. Huwag mong katakutan ang pumapatay sa iyong katawan. Katakutan mo ang mapatay sa iyong kaluluwa at katawan sa impyerno. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, here I am, Lord, hallelujah. Develop, hallelujah, the spirit of love and mercy and kindness. And that we will have fear of you, Lord. Hallelujah. The acronym of death is you are willing to depart from the iniquity. D is to departure. E signifies, hallelujah, you will enter the presence of God. A stands for you are willing to abandon all the iniquity. And D stands for travel, go to the Lord. And H stands for heaven or heaven. Death. Saan gusto mo? Saan ang nais mo sa iyong buhay? Ilapit natin sa ating Panginoon. So, hallelujah, the altar is open. Hallelujah. Sabi natin sa Panginoon, Lord, here and Lord. Develop the fear of God. Develop mo ang pagkatakot sa iyo, Panginoon. Develop mo, Panginoon, ang santalang pagmamahal sa iyo, Panginoon, na maging matapat, maging masunurin sa iyo. Sabi natin sa Panginoon, Lord, here I am, Lord. Hallelujah. Narito ako, Panginoon. Hallelujah. Baguhin pa ako, Panginoon. Puspusin pa ako ng Espiritu Santo. Receive the Spirit of the Lord Jesus Christ. Receive the fruit of the Spirit.
Holy Spirit will manifest in our life in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh God, regenerate us, oh God. Reform us to be like you, oh God. Pag-uwi mo po, Panginoon, ang bawat isa po, Panginoon, Lord. Huwag kang katakutan ang mundo. Katakutan namin, hallelujah. Hallelujah! Ikaw ang may-ari ng aming katawan at buhay po, Panginoon, Lord. Sige. Hallelujah! Commit your heart to the Lord. Italaga namin sa Panginoon ang ating buhay. Kaya sa kaya sa kalapalesa. Receive the Holy Ghost. Receive the gifts of the Holy Ghost. Receive the breath of the Spirit of God. Hallelujah! 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 Sige, let's pray. Praise the Lord. Pray. Hallelujah!